Sophie, nasaan ka na ba? Magsisimula na ang event sa kalahating oras. Kung hindi ka makakarating, kasama ang camera, at mawalan ng balita ang kumpanya, huwag ka nang pumasok bukas. Hindi ko kasalanan na nakalimutan mo. Sir, tingnan mo rito. Kung hindi ka naman malubhang na sugatan, may importante akong gagawin. Iiwan ko sa iyo ang contact information ko. Pwede mo akong maabot kung kailangan mo ng anuman. Anong mahalagang bagay? Hindi mo naman sinusubukang sumagi at tumakas, di ba? Hindi po, sir. Titiyakin kong papanagutan kita. Pero talagang may mahalaga akong gagawin. Paano ito? Kung nag-aalala ka, pwede kong iwan ang lisensya ko sa... Okay lang ba yun? Tingnan mo, mukhang ayos ka naman. Kung hindi... Nasugatan ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ko. Sir, ikaw. Naku, Sophie, talagang nagkaproblema ka sa pagkakataong ito. Hello? Ambulance? Ako, may nabangga ako. Nasa? Wala lang ito. Ang ulo ng pasyente ay matinding nabagok. May bahagyang pagkabagok siya. Maaari siyang makaranas ng pansamantalang amnesia. Pagkabago, amnesia. Wala lang ito para sa... Pero ayos lang siya, di ba? Bayaran mo na ang bill. Pwede mo na siyang uuwi. Hindi ko. At hindi ko nga siya kilala. Bakit ko siya pauwiin? Pero gwapo naman pala siya. Dinala ko na nga siya sa ospital. At binayaran ko na ang mga bill kaya pwede na. Ba akong umalis? Aray, ang sakit talaga. Siguradong walang mag-iwan sa isang inosenteng dadaan na nabagok at may amnesia. Dito, di ba? Kailan ka nagising? Nung sinabi ng doktor na may pagkabagok ako. Ako. Hindi bale, umalis ka na. Gayunpaman, isa lang, inosenteng dadaan na may amnesia. Walang mapagkakatiwalaan. Hindi ko. Hindi ko naman balak iwanan ka. Gusto mo akong pauwi? Sa bahay? Hindi. Ako, isang babae, magdadala ng lalaki sa bahay. Hindi iyon bagay. Tama ka. Siguro mananatili na lang ako sa ospital. Ang bayad dito ay $300 bawat araw. Kailangan kong manatili ng isang buwan. Teka, hindi. Kalahating taon. $300 bawat araw. Ang sahod ko lang kada buwan ay $1,000. Kakabayad ko lang ng renta kahapon. Ay, hindi. Sa tingin ko, kasalanan ko ang nangyari sa iyo. Kasalanan ko. Kung pauwiin kita, mas madali kong maaalagaan ka. Hindi ba? Ako, isang lalaki. Hindi ito bagay, di ba? Ayos lang. Ano ang hindi bagay? Pag-aalaga lang sa pasyente. Basta walang gastos. Napakagaan nito. Oy, Sophie, patay ka na ba o ano? Tingnan mo ang oras. Alam mo ba kung gaano ako nahihiya sa naganap na event? Ngayon, ikaw ang mananagot sa lahat ng pagkalugi ngayong ito. Pero, kinalimutan mo ang kagamitan. Bakit ako ang magbabayad? Lakas ng loob mo sumagot. Alam mo bang kaya kong tiyakin na hindi ka na makakatrabaho sa industriya? Hindi ko. Editor, hindi ko ibig sabihin. Iyon. Sige na, Sophie. Aayusin kita pagdating sa opisina. Anong problema? Nakakaramdam ka ba ng awa para sa iyong kasintahan? Si Sophie ay isa lang. Ang libreng ATM ko. Chloe, ikaw lang ang para sa akin. Ay, tigilan mo yan. Galing. Bukas, pagagalitan ako ng matandang iyon sa opisina. Dito ka ba nakatira? Ang liit naman nito. Nakatira ka mag-isa? Madalas bumisita ang boyfriend ko. Pero hindi siya dito nakatira. May kasintahan ka? May boyfriend ka? Dito ka na lang, hindi ko pa nasasabi sa kanya. Nakakainis. Sabi sa file niya, wala siyang boyfriend. Bakit di niya sinasagot telepono niya? Sophie. Ano? Inis ako. Sophie. Gusto kong maligo. Yung pinto doon. Sige na. Tapos.
Anong ginagawa mo? Hindi mo ako hinihiling na. Tulungan kang maligo, di ba? Hoy, masakit ulo, hindi kamay mo. Pero wala akong malinis na At ginagamit mo iyan para ibalot. kaya itong batang tuwalya ay sayo. Kung ayaw mo talaga, ibalik ko na sayo. Manyak! Salbahe! Hindi ako namumula, ako lang. Pagod na ako. Pwede kang matulog sa sofa. Matulog sa sofa. Ay naghintay sa iyo buong araw. Matagal na rin simula na nangyari iyon. Ang babaeng hinahanap mo ay baka nag-asawa na pala. Bakit pa? Lola, nahanap ko na siya. Ano? Hindi mo sinusubukang iwasan ang blind date at nag-iimbento ng dahilan para lokohin ako, di ba? Talaga bang nahanap mo siya? Bakit naman kita lolokohin? Kung gayon, dalhin mo siya rito para makita ko. Nililigawan ko pa siya. Huwag ka nang manghimasok. Na pala, huwag mo akong tatawagan nitong mga araw. Hindihan ko. Magandang umaga. Anong problema? Sarah. Gusto ka ni MSG sa opisina niya. Maghanda ka. Sarah. Hindi ka ba tinuruan na pumatok bago pumasok? Mark, kayo. Hindi. Sarah, pakinggan mo ako. Ito na nga ang iniisip mo. Kailangan mong makipaghiwalay. Sarah, dahil nakita mo na ito, hindi ko na itatago. Ganito na nga, tulad ng nakikita mo. Sarah, maghiwalay na tayo. Bakit? Dahil lang ba boss mo siya? Pero ang edad niya, maaari siyang nanay mo. Sarah. Sarah, tumahimik ka. Hindi ka maikukumpara kay Mark, nandidiri ako sa iyo ngayon. CJ, mananahimik ako sa nangyari ngayon. Pero yung pera na hiniram mo sa akin noon, ibalik. Sarah, anong pera? Hindi ba yan ang bayad sa paghihiwalay? Ang tagal ko nang kasama ka. At hindi ka man lang nahawakan. Kumuha lang ako ng bayad sa nasayang kong kabataan. Gusto mong ibalik ko? Mark, ikaw. No, tapang mong sumagot sa akin. Naniniwala ka ba? Maniniwala sa ano? Ano na, akala mo maniniwala akong ikaw? Magpapatanggal sa akin, ganun? Sige na, tanggalin mo ako. Sa pinakamalala, ididiretso natin sa boss. Sasabihin ko sa kanya na, ako, si Sarah. Nangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Manatili ka sa akin. Aarega-alagaan kita. Gayun pa man. Ikaw. Kailangan mo munang tulungan ako sa isang bagay. Utos ng mas mataas, isang lihim na misyon. Sabi bukas, President Ethan ng Celestia Group, at ang sikat na aktres na si Vivian, ay magbabangket ng magkasama. Gusto ng kumpanya ng eksklusibong balita. Pero ang misyon na ito ay imposibleng matapos. Lalo na, hindi madali si Vivian kausapin at ang president ng Celestia Group, lalo pang nakakatakot. Sabi nila, may reporter na, lihim na kumuha ng litrato sa likuran niya. Pagkatapos, ang reporter na yon tuluyang naglaho. Gusto kong ikaw, ibigay ang misyon na ito kay Sarah. Vivian. Ano ang gusto niya? Hayaan mo na, chismis lang yan. Basta hindi maapektuhan ang plano. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Mag-usap tayo mamaya. May kausap ka. May naalala ka ba? O kaya, nakontak ka ng pamilya mo? Hindi, tawag pang benta lang. Sarah. Kaya mo ba yan? Para sa lalaki, at bastos pa. Nalalasing ka na. Ano nang alam mo? Sarah, nagluloko lang ako. Walang nangyari sa atin kahapon. Sumobra ka sa inom kahapon at nasuka ka kung saan-saan. Naglinis ako buong gabi. Talaga. Talaga? Bakit naman kita lolokohin? Hindi ko mananamantala sa taong lasing, lalo na sa naging ganito kalasing dahil sa iba.
Mabuti naman. Ay, naku, 8:00 na. May mahalaga akong misyon ngayon na kailangan kong puntahan agad. Anong mahalagang misyon? Isang lihim na misyon, hindi ko sasabihin sa iyo. Bye-bye. Ilse, dumating na ang sasakyan. Dapat na tayong pumunta sa handaan. CJ. Nandito na ako. Pasensya na. Bakit ngayon ka lang dumating? Lahat ng ibang reporter ay matagal nang nandito. Naantala ako ng isang bagay. Sige, sige, sige. Masamang swerte ang makasama ka. Gusto na ni Ivan dati pa, napaalisin ka. Ang trabaho ngayon ay siguradong mahirap. Huwag mo akong isama sa gulo at magpapasalamat ako. Pasensya na. Ito ang susi ng kwarto na nakuha ni Ivan para sa atin. Para ito sa presidente ng Apex Group. Kailangan mong mag-abang doon. Kailangan mong makuha ang eksklusibong balita. Hindi magiging mabait si Ivan. Para tulungan ka, mag-ingat ka, mauuna na ako pumasok. Salamat. Hindi kita tinutulungan. Kung hindi matapos ang misyon, mapapahamak din ako. Isang paalala pa. Huwag na huwag mong inisin. Ang presidente ng Apex Group, narinig ko may reporter na kumuha ng litrato niya at aksidente niyang nalaman. Mula noon, ang taong iyon. Lugar ito ng mayayaman. Ang luho. Bakit ka nasa kwarto? Ang tinig na iyon, bakit pamilyar sa akin? Aiden, noong huli tayong nagkita, bakit hindi ka bumalik? Nasa lugar mo ako, naghihintay sa iyo buong araw. Si Selena at ang Apex Group, magkadugtong pala sila. Nakuha ko na ang balita. Lumayo ka sa akin. Ang nangyari noon, malinaw ko nang sinabi. Selena, hindi ako interesado sa'yo. Kung magtangka kang lumapit muli, papatalsikin kita. Sige na, hindi na ako lalapit. Pero pinaghintay mo ako. Nang matagal, dapat uminom ka man lang bilang paumanhi. Kung inumin ko ito, aalis na ako. Pangako mo lang ngayon, hindi na kita gagambalain. Sa inumin na iyan, may droga pala iyan. Hindi ako makapaniwala kay Selena. Sikat na artista. Nagagawa pa ng ganito. Kasuklam-suklam. Sino yan? Kaya pala, hinihintay mo ako rito. Nagbayad ka para pikturan ka ng patago. Kung tama ang hula ko, ang inuming ito. Hinaluan mo rin, di ba? Aiden, huwag. Hindi ako ang may gawa. Tama na. Selena, kung magkaroon pa ng susunod, walang makakaprotekta sa'yo. Gusto kong makita kung sino ang tapak. Nasirain ang plano ko. May daga nga talaga. Sumisira sa plano ko. Kung sinabi kong dumaan lang ako, maniniwala ka ba? Ang camera, ibigay mo. Hoy, Slow, New Entertainment. Anong problema? Kailangan ko bang tawagin boss mo? Bago mo ibigay, patay na ako. Ang dami mong kuha. Hindi ka basta-basta. Hindi. Trabaho lang. Pero perpekto ito, para patunayan kong inosente ako. May tao. Dalhin siya palayo, pupunta ako kay Aiden, para linawin ito. Selena, tingnan mo, nasa kamay mo na ang mga litrato. Kahit anong gusto mong ipaliwanag, pakibitaw mo ako. Ang nangyari ngayong araw, hindi ko sasabihin. Kahit isa, ihatid niyo na siya. Ayaw ko. Sir, maaari mo bang bitawan? Kaya ko ang sarili ko. Kumilos ka ng maayos. Sige na, bitawan niyo siya. Mas mabuti pang kumilos ka. Kung si Aiden hindi maniniwala sa akin, magbabayad ka. Selena, kung totoo lang. Pero noong oras na iyon, ikaw ay naglagay ng gamot sa kanya. Paano kung malaman ni Envy na nagbigay ng gamot? Anong gamot? Paano mo nagawang akusahan ako? Hayaan mong sabihin ko kung sa bandang huli, magkamali ka ng salita, hindi lang ikaw. Pati ang pamilya, makakaranas din ng hirap.
Selina, mayroon pa akong bonus na kukunin ngayong buwan. Kailangan kong bumalik sa Aray. Sir, pumasok ka. Isang paalala lang. Huwag mo, presidente ng Apex Group. Narinig ko, may reporter na, at di niya sinasadyang nalaman. Mula noon, ang taong iyon ay hindi na nakita pa. Hindi maaari. Kung mahuli talaga ako, tiyak na hindi niya ako patatawarin. Kung gayoy sino ang mag-aalaga kay Lola? Isa lang ang magagawa. Tumakbo. Sorry. Pasensya na. Brat ka, paano mo nagawang tumakbo? Walang silbi. Ano na kwenta mo? Bilis, habulin niyo siya. Ang silweta na yon, bakit kamukha niya yon? Nakakamatay sa takot. Buti na lang mahaba ang binti ko at mabilis tumakbo. Kung hindi, nahuli na ako. Teka, parang may nakalimutan ako. Ano iyon? Naku, hindi ko nakuha ang kamera ko. Chloe. Isang napakahalagang bagay. Makakalimutan mo pa? Kamera yan ng kumpanya. Ngayon, pag bumalik ako, paano ko ito ipapaliwanag? Mga walang silbi kayo. Hindi niyo mahuli ang munting bata. Anong silbi niyo? Maaari kang tumakbo pero hindi ka makakatap. Ano to, Cloud? Pagkatapos kunan ng kamera, automatiko itong mapupunta sa cloud. Niloloko mo ba ako? Reporter ng New Entertainment. Pumanda ka. Ginoong Knight, dito na lang, malayo palalakarin mo. Hindi na kailangan, dito ka na lang. Tapos bukas ng umaga, kailangan pa ba kitang sunduin? Hindi, masyadong magarbo itong kotse mo, madali tayong mabibisto. Susubukan ko pang bawiin ang asawa ko, huwag mo akong hadlangan. Hoy, pero coach mo too. Ang kamera. Magkano ang kamera? $130. Ang taunang sahod ko ay hindi man lang $130. Paano kung pagbayarin ako ng kumpanya? Tapos na. Magtitipid na ako simula ngayon. Anong ginagawa mo? Nagbibilang ng sentimo, halata naman. Simula ngayon, ang gastos natin sa buhay, lahat ay kailangang itab. Teka muna, bakit ngayon ka lang umuwi? Ako. May naamoy akong alak, hindi ba't may amnesia ka dapat? Paanong nakalabas ka para uminom? Saan mo nakuha ang pera? Ang babaeng ito, may masyadong matalas na obserbasyon. Naghanap ako ng trabaho. Naghahanap ako ng part-time job. Kahit na may amnesia ako, lalaki pa rin naman ako. Hindi ko pwedeng hayaang babae ang bumuhay sa akin, di ba? Mabuti na't nagkaroon ka ng ganyang pagkaunawa. Alam ko, ikaw, hindi ka. Ano yon? Lumabas ka ba para magtrabaho bilang escort? Lalo na para uminom kasama ang mayayaman. May bayad ang pakikipagdat mo sa mga mayayaman, lalo na sa pag-inom kasama ang matatandang mayayaman. Bagaman mukha kang medyo gwapo, ngunit ang mga kabataan, dapat pa rin na maging praktikal. Huwag tahakin ang maling daan. Halos magkano ang nakuha mong tip? Chloe, mukha ba talaga akong gigolo? Mukha ka nga. Kaya magkano iyon? Maniniwala siya dyan, di ba? $0 isa 0, 000. Sa totoo lang, $20,000. $20,000. $20,000. Wow! Kaya ngayon, pakikipag-date sa mga matatandang mayayaman at pakikipag-inom sa kanila, ganyan na ang kita. Naghahanap pa ba ang mga mayayamang matatandang yon? Paano naman ako? Esan? Di ko alam kung may naghahanap pa sila, pero ako mismo, naghahanap ako ngayon. Labhan mo ang mga damit ko. Labhan ko ang mga damit mo. Wala ka bang kamay? Adrian. Labhan mo ang sarili mong damit. Nawala lang ang alaala mo. Hindi ka naman lumpo. Pero, hindi ko alam kung paano maglaba. Well, hindi ko rin lalabhan para sa iyo.
Kung hindi mo alam, matuto ka. Napakadali lang na. Ang totoo, iniisip ko, na ibigay sa iyo ang buong sahod ko, bawat sentimo. Ay naku, kalimutan na lang, matututo na lang akong maglaba. Pera, ang hirap ng trabaho. Paano mo nagagawa yan? Hayaan na sa inyong alingkod, ang inyong mga kamay. Paano makakapaglaba? Pinakagusto ko ang paglalaba. Tapos na pong labhan ang mga damit. Ngayon, tungkol sa aking pabuya. Ito. $1 at 50 sentimo bawat peres. $12 sa 10 piraso. Matingkad na pula. Walang problema. Makulay sa okasyon. Malamang siya, hindi na maabala, nag-order. Achoo! Sino ang naninirang puri sa akin? Ikaw na tusong Chloe. Hindi mo lang nakuha ang balita na wala pa ang kagamitan ng kumpanya. Subukan mong bilangin. Magkano ang isang kagamitan? Matandang bruha, hindi ba dahil sa'yo? Sinadya mong guluhin ako. Para kanino ka nag-arte? Para kanino? Anong binubulong mo? Ayusin mo ugali mo. Sabihin ko sa'yo, ang kamerang iyon, ang pinakabagong kagamitan ng kumpanya, mahigit $20,000 sa sweldo mo. Hindi mo mababayaran kahit ilang taon ka pa. Ikaw na ang bahala. Hanapin mo ang kamera o bayaran mo tumalis. Miski, nawala ang kagamitan. Pero hindi dapat. Ako lang ang responsable, di ba? Kung hindi dahil sa, tinawag mo ako, at natuklasan ako ni Roxanne, hindi sana nawala ang kagamitan. Sinasabi mo ba, kasalanan ko pa rin? Ikaw ang hindi nag-mute ng phone habang nag-i-interview. Kasalanan ko ba? Nawala ang camera sa kamay mo. Ikaw ang mananagot. Bayaran mo tumalis. Ikaw. Sige, naiintindihan ko. Lahat ng litrato ng kagamitan ng kumpanya automatikong naa-upload sa cloud. Tila hindi pa niya alam ito. Chloe. Si Roxanne ang tagapagmana ng Zenith Corp. Kung magagalit ka sa kanya, siguradong mahihirapan ka. Gusto ko siyang tanggalin na. Roxanne, Chlo, ang kumuha ng mga litrato mo noon, natagpuan na, nasa Nova Entertainment na siya. Gusto mo bang pumunta ngayon? Siyempre. Bakit hindi ako pupunta? Kung hindi dahil sa kanya. Asawa na ako ng CC ng Apex Group. Ngayon sana. Makakatakbo siya, pero di makapagtatap. Kung di ko siya aalisin, hindi Roxanne ang pangalan ko. Tama. Hindi natin siya pwedeng hayaang makatakas. Hello. Ano? Nalantad na lahat. Nalaman mo na ba kung sino nag-leak? Sige, hahanapan ko ng paraan. May nangyari. Ang balita na nilason mo si Adrian ay nalantad na. Nangunguna ito sa entertainment charts at di natin mapipigilan. Ano? Hello. Wow, kahanga-hanga si Chloe. Mabuti para sa kanya, Chloe. Mukha siyang tapat madalas. Pero sino mag-aakala na ang tapang niya? Lahat ng sikreto, kaya niyang ilantad. Anong balita? Wala akong alam dyan. Huwag kang magkunwaring di mo alam. Inilantad mo si Roxanne. Balita tungkol sa paglason sa CEO ng Apex Group. Nasa trending topics na ito. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Hindi mo alam. Ang mga litratong ito, hindi ba binura lahat ni Roxanne? Hindi ba niya binura? At higit pa roon, naipost ito gamit ang account ko. Talagang hindi ko ito pinost. Hindi kailangan kong malaman kung sino talaga ang nagpanggap sa account ko. Flo, lumabas ka. Ay, Chloe, sa tingin ko hinahanap ka niya. Miss? Hi, may maitutulong ba ako? Flo, paanong nangahas kang magtanong? Kasalanan mo lahat ito. Naglakas loob ka pang manira sa akin. Kay Roxanne, gusto mo na bang mamatay? Miss Price, hayaan niyo akong magpaliwanag. Kung sasabihin ko sa inyo na hindi ako ang nag-post ng mga litrato, maniniwala ba kayo? Pag-isipan nyo, noong mga panahong iyon ang mga litrato, kayo mismo ang nagbura, at ang kamera ay nasa inyo pa. Paano ako makakapagli? Huwag kang magpanggap na inosente. Ang mga litrato mo sa kamera, automatikong na-i-upload sa cloud. Ang account na nag-leak ay sa iyo rin. Sino pa ba kundi ikaw? Flo, sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka magbibigay ng paliwanag tungkol sa nangyari ngayon, kalimutan mo na ang sarili mo. Pati ang lola sa ospital. Wala kayong magiging kapayapaan. Kahit lola na nasa ospital.
Walang kapayapaan ka. Paano mo nalaman ang tungkol sa lola ko? Paano ko nalaman? Ako ang tagapagmana ng Zenith Corp. Kung gusto kong imbestigahan ka, ano pa ang hindi ko malalaman? Gusto mong makipag-away? Wala ka man lang karapatan makipag-away sa akin. Isa lang akong maliit na reporter. Wala akong karapatan makipag-away sa mayaman na tulad. Pero hindi ako ang nag-post niya. Talagang hindi ako ang nag-post. Hindi mahalaga kung sino gumawa. Ikaw ang kumuha ng mga litrato. Nagtatago ka sa aparador at ikaw ang sumira sa plano. Slow, formal kitang inaabisuhan na ipapahawak ko sa legal team para magsampa ng kaso laban sa inyo. Magsampa ng kaso. Hintayin mo lang makulong. Right. Pasensya na po talaga sa nangyari. Kasalanan ito ng isang empleyado. Dapat habulin ang may kasalanan. Dapat. Habulin mo siya mismo. Pagdemanda sa kumpanya, hindi na siguro kailangan, di ba? At sino ka ba naman? Paanong nagmamakaawa ka? Kahit si Chloe. O ang Nova Entertainment mo. Hindi ko kayo papayagang makatakas. Tingnan nyo lang, hanggang tuluyan kayong mabaon. Chloe, tingnan mo ang ginawa mo. Nadawit mo na ang kumpanya dito. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo makuha ang pagpapatawad ni Zoe at ipapatigil ang kaso niya sa kumpanya, pananagutan mo ang lahat. At isang paalala lang sa iyo. Ang pagkalugi na ito ay hindi mo mababayaran. Subukan mong ibenta ako, matandang bruha. Sige na nga, magsusorry ako. Anong malaking issue doon? Malaking issue, ha? Ano ang dapat kong gawin? Si Zoe ngayon, halos gusto na akong patayin. Paano niya ako mapapatawad? Naisip ko, kung medyo magtitipid ako at kukuha ng ilang part-time jobs, mababayaran ko yung hangal niyang kamera. Agad-agad. Ngayon, ano ang gagawin ko? Nanay, bakit ka ang tagal sumagot? Nasa meeting kasi ako. May problema ba? Naaalala mo, di ba? Sa susunod na Miyerkules, ay kaarawan ng kapatid mong si Lily. Gusto niya yung ano ngayon? Pinakabagong modelo na mamahaling cellphone. Bilhan mo siya. Hello. Itigil mo ang kotse. Alam mo ba ang hirap ng magpalaki sa paano nangyaring hindi mo alam kung paano magpasalamat? Hindi mo man lang, bilhan mo kapatid mo ng cellphone. Slow, nagsisisi akong isinilang kita. Paano ko pinalaki? Ang anak na walang utang na loob. Pinalaki mo ba ako? Lahat ng gastusin ko habang lumalaki. Ang matrikula ko, hindi ba't ako ang nagbayad ng lahat? Sa pagtatrabaho habang nag-aaral, alam mo ba kung gaano kahirap? Nangangalap ng bote sa labas? Kung hindi dahil kay Lola, hindi sana ako nabuhay ng ganito katagal. Mama, si Lily ang anak mo. Hindi ba ako ang anak mo? Ikaw, walang hiya kang anak. Ang hiningi ko lang sa'yo ay, bilhan mo kapatid mo ng cellphone. Sinasabi mo ba ako, ang iyong ina, ang kailangan pumunta at magmakaawa sa iyo? Wala akong pera. Huwag kang lumapit sa akin. Walang pera? Gaano ka nakatagal Paano nangyaring wala kang pera? Huwag mong sabihin, nalihim kang, may ibang lalaki sa likod namin. Bahala ka sa isip mo. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Hello. Tungkol sa impormasyong pinapahanap ko sa iyo dati. Kung hindi ako nagkakamali, ang kaarawan niya ngayon, tama? Opo, Ginoong Chen. Gayunpaman, matapos muling mag-asawa ang ina ni Chloe, hindi na niya kailanman ipinagdiwang muli ang kanyang kaarawan. Kumuha ka ng birthday cake. Opo, sir. Anong problema? Umiyak ka ng todo. Anong nangyayari sa'yo? Pag-usapan natin pag-uwi. Anong nangyari? Sino ang umapi sa'yo? Bibigyan ko sila ng leksyon. Kung patuloy kang umiiyak, pareho tayong magiging tunay, tulad ng malungkot na putik. Gusto ko nang umuwi. Sige. Tara na, pauwi na tayo. Umuwi na tayo. Sasakay na ako sa kotse doon. Wow! Mukhang marangya ang kotseng ito. Mahal siguro ito, di ba? Ma'am, mahusay ang iyong pil. Ito ang pinakabago ngayong tao, Spectre. Isang Spectre.
Isang Spectre. Ay, isang Spectre. Ang mahal naman ng kotse. Saan mo nakuha yan? Teka lang. Mukha ka ring kakababa lang ng kotseng ito. Sa totoo lang, rideshare na tinawag ko. Ito ang platform naming bagong inilunsad, serbisyong sobrang premium. Uha, tama. Slow, isipin mo. Kotse na ganito kamahal, hindi ko kayang bilhin. Totoo yan. Kung may pera ka, hindi ka dito Nabaliw ka na ba? Magkano kaya ang kita gamit ang mahal na kotse? At saka, nagmamaneho ng Spectre bilang rideshare driver. Ma'am, mali ang intindi mo. Kahit Spectre pa to, pero second hand. Kumuha pa ako ng loan sa'yo. Mga lalaki, alam mo, mayabang din tayo. Kaya heto ako. Nagbabayad ng loan, di ba? Driver, ang sipag mo talaga. Pag uwi ko, siguradong ipapagawa. Bigyan ka ng 5-star review. Tara na, sir. Sige na, sige na. Salamat, sir. Ang sipag mo naman, siguradong ma-promote at taas sweldo. Dahil dumating ka na, bababa na, kukuha ng sakay. Buti mabilis ang reaksyon ko, kung hindi, lagot na. Chen, sa natitirang biyahe, kayo na ang bahala. Hay, sabihin ko sa'yo, hindi ka dapat maging tulad niya. Makakakuha siya ng loan para sa kotse. Ibig sabihin, may kakayahan siyang pinansyal. Magkaiba tayo, walang pera, walang kapangyarihan. Wala talaga tayong pambili niyan. Sige, makikinig ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Hindi ako makakita. May sorpresa akong inihanda para sa'yo. Ipikit mo ang iyong mga mata, huwag kang sumilip. Ayan na. Ito pala. Maligayang kaarawan sa'yo. Para sa akin ba ito? Birthday cake ko ba ito? Talagang si Mama. Naalala ang birthday ko. Ang ganda-ganda nito. Hello. Sino nagsabi sa'yo na kumain ng cake ng ang bata pa at pasaway na, kumukuha ng pagkain, nakakahiya na magkaroon na anak na kasuklam-suklam na tulad mo? Ang kaarawan mo. Siyempre, inihanda ko para sa'yo. Sorpresa yan. Gusto mo ba? Akala ko, walang makaala-ala ng kaarawan ko. Tama na yan. Chulo, huwag ka nang umiyak. Kung iyak ka pa, mamamaga mukha mo. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Ay, nakakainis lang pag napag-uusapan. Sinasabi ko sa'yo, yung baliw na yun talaga. Nakakainis. Baliw? Yung boss mo ba ang tinutukoy mo? Hindi siya. Siya yung isisi ng Apex Group. Anong problema? Wala. Sinasabi ko sa'yo, malaki siyang isisi, at kinuha ko lang ang litrato ng likod niya. Umasta siya na parang kasong Teka, ginawa ko ba yun? Hindi ko maalala yan. Hindi ko maalalang may napas lang ako. Sinabi sa akin ni Quinn, kung hindi ko makuha ang pagpapatawad ni Z at mapaatras siya sa kaso, kailangan kong bayaran lahat ng lugi ng kumpanya. Ayun lang. Hindi. Ibig kong sabihin, malamang si Zoe. Galit pa rin ngayon. Basta't maipaliwanag mo ng maayos sa kanya, naniniwala akong papatawarin kanya. Talaga? Mas totoo pa sa ginto. CJ, kung gayon, susubukan ko bukas. Nga pala, dumating na ang underwear binili ko para sa... Sulit na sulit, siguradong magugustuhan mo yan. Heto, kunin mo, galaw. Ayan na. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Hala, huwag kang mahiya, para sa iyo. Ano to? Sigurado ka bang binili mo to para sa akin? Sophie! Ang pangit naman ng kulay. Sigurado ka bang pwede kong isuot to? Hala, isinusuot yan sa ilalim. Walang makakakita. At saka, hindi ka ba naghahanap ng trabaho kamakailan? Makinig ka, isuot mo to. At ginagarantiya ko ang iyong karera. Ay lalago. Magandang palatandaan, di ba? Ha? Hindi ko to isusot. Kung gusto mong isuot mo sa sarili mo. Pero ginastos ko, $2 dyan. Yaman to.
Kung pwede ko lang tong isuot, matagal ko na tong sinuot. $2. 10 piraso, ang mura naman. Sophie, hindi ka ba matatakot magkasakit sa balat niya? Saan na ang pera na binigay ko sa'yo? Ano? Gusto mong ibalik o kaya? Gusto mong bilhan kita ng bago? Huwag na huwag. Huwag na huwag mong gagalawin ang pera ko. Ano ang ginagawa mo? Lahat tayo mahirap. Kaya huwag kang masyadong mapili. Basta. Isang bagay na kasing mura, talagang hindi ko isusuot. Hindi talaga to isusuot. Pipilitin kitang isuot to. Hindi ko hahayaang manggulantang na naman sa pera ko. Dumating na talaga ang patawag ng korte. Sophie. Patawag ni Zoe ay naipadala na sa kumpanya. Makinig ka, kung hindi mo maayos ang bagay na ito, mananagot ka rin sa kumpanya. Kailangan mong bayaran ng kumpanya para sa pagkasira ng reputasyon nitong $1,000,000. $1,000,000. $1,000,000. Kahit ibenta niyo ako, hindi ako abot ng 1,000,000. Bakit hindi na lang nila ako pagnakawan? Sophie, Para akong 8th sa trato nila. anong binubulong-bulong mo? Diyan ulit, ha? Bahala ka na. 1,000,000, 1,000,000. At paano naman si Zoe? Makakalusot ako kay Zoe. Gayunpaman, kung mahahanap ko ang taong nag-post talaga ng video. Tama, kung mahahanap ko ang tunay na nagbunyag, hindi naman si Zoe. Papaguluhin ako, di ba? Teka lang. Kung ibang tao ang naglog sa account ko, dapat may notification. Bakit walang abnormal na notifikasyon? Sophie. Tignan mo ang ginawa mo. Yvonne, hindi sana malalaman ni Sophie ito, di ba? Kung malaman ni Zoe na ako ang nag-leak nito, hindi rin niya ako palalampasin. Ako. Ano ang kinatatakutan mo? Sa IQ ni Sophie, hindi mo alam. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman na ikaw yun. Queen, huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi kita pababayaang magdusa. Yvonne, ikaw pa rin ang pinakamabuti sa akin. Sophie, Ano? anong ginagawa mo? Busy ako. Pumasok ka. Tapos ka nang tumitik. Ginoong Pierce, ang kumpanya ni Sophie, kaninang umaga, ay nakatanggap ng kaso mula kay Emakian. Paano naman walang abnormal na notifikasyon sa paglogin? Naku, Makakakuha lang ng notifikasyon ng account kapag nag-login sa bagong cell. Doon lang magkakaroon ng notifikasyon. Sa lumang cellphone, walang notifikasyon. siya na kaya iyon? Alam ko, gago ka. Sin, salamat. Mahal na mahal kita. Sinabi niyang mahal niya ako. Presidente, bakit ka umaasta na parang pusang may gusto ngayon? Haha, Ginoong Pierce. Nandito si Emakian para makipagkita sa'yo. I print. Dahil dito, siguradong magagawa ko. Linisin ang pangalan ko.
Ayos yan. Sophie. Pupunta ka ba talaga kay Zoe? Talaga? Ay, sumuko ka na lang. Napakalaki ng kahihiyan niya, hindi ka niya pakayawan. Pero yung pagbubunyag na iyon, talagang hindi ako ang nag-post. May ebidensya na ako ngayon. Siguradong mapapatunayan kong inosente ako. Sa tingin mo gusto ba talaga niya ang katotohanan? Gusto lang niyang makahanap na taong pagbibintangan. Ay, hayaan mo na. Ang schedule ni Zoe. Dapat pupunta siya sa Apex Group ngayon. Kung pupunta ka sa Apex Group sa baba, maabutan mo siya. Magkasama tayo sa trabaho, kaya huwag mong sabihin hindi kita tinulungan. Mahal kita, ang bait mo sa akin. Sige na, sige na. Aalis na ako. Ililibre kita ng hapunan pagbalik. Nandito si Emekian para makipagkita sa'yo. Huwag mo siyang kausapin. Sabihin mong Tingin mo ba talaga na nagmamalasakit ako kung sino ang nag-post ng expose? Hindi mo iniisip na talaga akong nagmamalasakit kung sino ang naglabas ng expose, di ba? Kung ganoon, ano ka, tapos na ang pinsala. Ang kailangan ko ay isang tao na mananagot. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang naghubli sa aparador para kumuha ng litrato. years nagsisikap. Ngunit hindi ko ibinebenta ang sarili ko. Isa akong manggagawa. Sinasabi kong hubarin mo ang iyong damit para makapagpalit tayo. Nako. Tama. Umakyat ka sa likod na pinto at tulungan mo akong kunin yan. Alan, damit panloob. Iyan ay mahalagang ebidensya. CJ, mula ngayon sa labas, huwag mong ilantad ang pagkatao ko. Naintindihan? Naintindihan. Sophie, anong ginagawa mo rito? Sin, Sophie, anong problema? talaga bang wala akong silbi? Para bang hindi ko kaya gumawa ng tama? Paano mo nasabi yan? Si Sophie ay napakahusay. Nagtitipid siya at marunong mamuhay. Sir, iniwan niyo ito sa aming opisina. Ang taong ito ay mukhang medyo pamilyar. Ikaw ay, sino ka ba? Taga Celestial Corp. Ako, assistant ng CA. Ngayon ka pa talaga. Sa lahat ng oras, kakakalma ko lang sa kanya. Assistant ng CE. Magkakilala ka. Naalala mo na ba? Hindi. Hindi pa talaga. Siya Unuan, gusto mo bang talaga na mabawi ko ang alaala ko? Gusto mo ba talaga akong paalisin? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Iniisip ko lang, matagal ka nang may amnesia. Miss na miss ka na siguro ng pamilya. Paano ko naman gugustuhin paalisin ka? N or C? Ano ito? Wala lang. Konti lang naman. Konti lang pero bakit ka kinakabahan? Uy, bakit ka nandito? Hoy, Grabe naman kayo. Nadudugo ka. Gwapo naman. Paumanhin, hindi ko kayo naintindihan. Ngunit ako'y, hindi kita pagbubukod-bukuri. Gayunpaman, sa huli, kumpanya ito ng iba. Para ikaw ang gumawa nito, hindi ba ito sobra na? ano ang sinasabi niya? Hindi ko maintindihan. Siya Unuan. Sa totoo lang, dahil sa'yo ito lahat. Ako. Posible bang nandito si Chen para sa issue nila ni Zhuyaoqian? Hindi ko inaasahan na siya ay mapagsamantalahan ng ganito. Inaabuso mo ang iyong posisyon. Maaari ka naming idemanda. Ha? Halimaw ka. Si Chen, huwag kang matakot. Ihahatid kita pa uwi. Ihahatid kita pa uwi. Ang kakaiba. Ang puso ko, bakit biglang lumalakas? Pinoprotektahan ba niya? Si Chen, magsasakdal man tayo o hindi, bahala na. Ang kasuklam-suklam na lugar, huwag na tayong bumalik. Hoy, teka, siya Unuan, may mali ka bang akala? Ganyan talaga. May iba pa akong gagawin. Ha 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 ha. Kaya, ibig mong sabihin, nag-interview ka sa Celestial Corp, ngunit sa interview, nagkadugo ka sa harap ng lahat. Haha. Siya Unuan, Ako, hindi ako tumatawa sa iyo. Kasi naman, nakakatuwa talaga ang eksena. paano mo nasabi yan? Hindi pa ako tapos sa'yo. Sabihin mo, kaninang umaga, lihim mong pinalitan ang aking underwear. Ganon, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ang underwear na iyon ay magkukulay pala.
Pasensya na. Nahiya ako ng gusto. Akala mo ayos na ang simpleng pasensya? Siyempre, hindi. Ang pinakamasama pangako. Sa susunod, hindi na ako bibili ng mura. Plano mo pa rin, bilhan ako sa mga murang site. Bibihili ako sa malaking department store. Pero ang mahal ng mga department store. Hindi ko pa nakikita, ang babaeng kasing kuripot mo. Kumita ako ng malaki kamakailan, kaya kong bumili ng ilang peres ng underwear. Pero, ako, Sasama ka ba o hindi? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ako magaling sa pamimili. Paano kung maloko ako at mapamahal? Tapos ano? kung gayon nga, sasama ako sa iyo. Tara na. Teka, sandali. Kung si AC talaga, mapapayag niya ito. Malamang kontrolado na siya. Impossible. Respetado akong dalaga. At ngayon ay kailangan kong sumama sa isang lalaki para bumili ng underwear. Nakakahiya naman. Dahil nandito ka na, bakit hindi ka pumasok at tumingin? May mga gamit din dito para sa babae. Gamit ng babae. Ayoko. Hindi ako papasok kahit patayin mo pa. Ikaw na ang nagsabi. Sinabi mo na. Huwag mong pagsisihan. Magkano ito? Pakibalot mo na lang. At itong isa pa. Paki-empake mo na lahat. Isang pares ay $60. Isang pares ng panloob, ganun kamahal. Para na silang nagnanakaw. May pera ang lalaking ito, hindi dapat sobrang magsaya. Hindi. Hindi ko hahayaang gawin niya. Tama na. Hindi na kailangan. Sapat na. Yun. 2 peres ay sapat. Hindi natin kailangan ng marami. Ma'am, kung para sa pang-araw-araw ng kasintahan mo, maganda kung may dagdag ka pa. Hindi siya ang kasintahan ko. Ang mahal. Ying, ngayong gabi, kailangan ba natin to gamitin? Oo naman. Ching Cheng, tingnan mo, matagal ko nang sinabi, si Xiaonuan ay di okay. Ilang araw pa lang, mula nang maghiwalay kayo, at may kasama na siyang ibang lalaki bumili ng panloob. Sino ang nakakaalam, baka matagal na sila nagkikita. Xiaonuan, ganito ka palang babae. Kaya pala, noong magkasama tayo, di mo ko pinahawak sa'yo. May iba ka na pala. Taksil kang babae. Kasama ko girlfriend ko bumili. Ano, selos ka ba? Hindi. Pang-asar nila sa'yo, tinutulungan kita. Tama, bibili ako ng damit kasama Gieko. Selos ka ba? Ah, mayaman pala Yemo. Ano, nahihiya ka na? Ikaw. Dahil alam mo, ako ang boss ni Xiaonuan, alam mo dapat estado ko. Kung magtangka kang galitin ako, di mo alam. Sa isang salita ko lang, ma-blacklist ko siya sa industriya. Talaga? Nakakatakot. Haha, takot ka na, pero mapagbigay ako. Kaya ko kayong dalawa, bigyan ng pagkakataon. Ngayon, luhod ka sa akin. At ibigay mo sa akin ang lalaki, katabi mo. Pababayaan kita. At saka ibigay, ang lalaking katabi mo sa akin. Pagkatapos, pakakawalan kita. Pangarap mo lang yan. Xiaonuan, pag-isipan mong mabuti, kung mawala ang trabaho mo. Wala ka ng pera, pambayad sa gamutan ng lola mo, bukod pa riyan. Sa isang salita lang ni Ching Cheng, wala nang mapupuntahan ang lola mo. Wala nang mapupuntahan. Hahayaan mo siyang lumuhod. Naisip mo na ba ang mga mangyayari? Huwag kang luluhod kanino man. Matapang siya, aminin natin. Ang gwapo mo naman. Paano kung sumama ka sa akin? Marami akong mapagkukunan. Dahil napakagwapo mo. Sayang ka kung kasama mo si Xiaonuan. Basta't magaling ka, kahit ano pa ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi ko na kailangan si Ching Cheng. Hindi, Ying. Tumahimik ka. Paumanhin, pero allergic ako sa matatandang babae. Allergic ako sa matatandang babae. Sino ka ba para magsalita sa akin? Ipagpapasalamat mo pa na tinitingnan kita. Ito ay biyaya mo. Talunan na walang pera, nakadamit na mura. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Ngunit tila, hindi rin siya masyadong nagmamalasakit sa iyo.
Ano ang pakialam mo sa gusto? Si Sofia ay laging nasa aking puso. Palagi ko siyang poprotektahan, at hindi ko siya sasaktan. Gayahin mo ako. Tama, mahal. Oo. Na pala. Nadiinan ko nang hindi sinasadya ang maling buton kanina at nagsimulang mag-record. Okay lang sa'yo, di ba? Naglakas loob ka talagang mag-record. May narinig ako na ganito. Kung ipapadala mo sa entertainment reporters, maaari ka pang kumita ng pera dito. Ang kalaban mong kumpanya, magugustuhan din nila yan, di ba? Burahin mo na yan. Queen, sobrang walang utang na loob nito. Queen, Diyos ko. Queen. Binigyan mo siya ng napakagandang pagkakataon, ngunit hindi niya pinahalagahan. Huwag kang mag-alala, tutulungan talaga kita, at ipapabure ko ang video. Sige na. Sofia, pagkatapos ng lahat, nagkasama tayo noon. Huwag mo akong sisihin sa pagtanggi ko ng tsansa. Impluwensya ni Queen, hindi kasing simple ng iniisip mo. Payo ko sa inyong dalawa na mabilis na burahin ang video. Sa ganoong paraan, makapagbigay ako ng magandang salita para sa inyo, sa harap ni Queen. Burahin? Bakit namin ito buburahin? Wala ka bang ginawang mali? Ikaw. Sofia, alam kong hindi ka ganyan. Nagalit lang ako sandali, dahil halos ilang araw pa lang tayong hiwalay. May nahanap ka ng ganito. Kung ginawa mo ito para magalit ako. Aminado ako, panalo ka. Burahin mo ito. Handa akong bumalik sa'yo. Ethan, may sakit ka ba? Saan galing ang kumpiyansa mo na magkakagusto ako? Sa tulad mong basura, nung kasama kita. Lahat ng kinain, ininom, nilaro at ginamit mo. Hindi ba galing lahat sa pera ko? Hindi ko kayang suportahan ang tulad mo. Dapat ka nang magpalipas ng oras kasama ang iyong Queen. Sofia, ang pagiging handa kong gamitin ang pera mo, ibig sabihin interesado ako sa'yo. Ang tagal kong kasama ka, at kaunti lang ang aking. Nakuha ko kapalit ng aking kabataan. Paano mo nasabi yan? Ang tapang mong sabihin yan. Hindi talaga ako nakakita ng lalaking umaasa lang. Ang ganda mong magsalita niyan. Ang kanilang kumpanya, talagang puno ng mga nakatabong talento. Mukhang itong video, kailangang maipalabas pa. Ang tapang mo. Hindi. Queen, anong gagawin natin? Umalis ka. Inutil kang hanggal. Ang nangyari ngayong araw, maaari ko nang palampasin. Kitang-kita kong wala kayong pera. Paano kung ganito? Ang gastos no ngayong araw. Ako na ang bahala sa lahat niyan. Pero may isang kondisyon. Kailangan, sa harap ko. Burahin niyo ang video na ito. Paano kung sabihin kong? Hindi. May lola si Sofia na sinusuportahan. Mahirap lang siyang babae. Gagawin mo ba talaga? Umasa sa maliit niyang sahod para mamili dito. Alam mo ba, anong klaseng lugar to? Kaya bumili siya ng mga mura, hindi para inisin ako, kundi para sa lola niya. Huwag mo nang problemahin yan, lumang bruha. Tagapagsilbi, pakibalot lahat ng ito. Nabaliw ka na ba? Ang daming mamahaling damit panloob. Ang dami mong binibili. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Ang daming tao ang nanonood. Dapat ay huwag mong ikahiya ang lalaki mo upang hindi mapahiya. Huwag kang mag-alala, may pera ako. Ang daming nanonood. Bigyan mo ng puri ang dangal. Huwag kang mag-alala, may pera ako. Miss, bayad po. Opo, Ginoo. Ginoong si. Tawagin mo lang siya ng... Mali ba ang nakita mo? Ako'y palaboy lang. Nako, pasensya na. Ginoo, nakamali siguro ako ng akala. Medyo kamukha mo si Ginoong si. At ang relo mong iyan. Ang relo ni GC ay 10 milyong dolyar. Isa lang ang mayroon sa mundo. Paano naman ang isang mahirap na talunan makakabili ng ganon? Nagkamali ka siguro. You. Kopyang di kalidad lang to. Oo. Kung titingnan mabuti, replika nga ito. Paumanhin, nakasakit ako ng damdamin mo. Ayaw maging mayaman, at nagpapanggap na mahirap. Alam kong kumita ka sa side job mo. Pero masyadong mahal ang mga ito, at hindi kailangan bumili para lang magpasikat. Tignan mo, kamukha ko ang iyong isip. Tadhana natin to, di ba? Pwede mo ba kaming bigyan ng bawas?
Talagang kapalaran. Bibigyan kita ng kalahati. Kalahating presyo para sa lahat. Ikaw at ang iyong kasintahan ay makakapili ng gusto. Dahil apelyido niya ay si, at ako'y si Rick. Pwede ba kaming bigyan ng 70%? Tanga, masyado kang government. Ngayon nakatikim ka na. Kalimutan mo na ang 70 bawas. Hindi ka na nga makakakuha ng kalahati. HMPH. Hoy, huwag kang lumampas. Kalahating bawas ay sapat na. Kung ipipilit mo pa, hindi ka na makakakuha ng kalahati. Talagang malaking kapalarang ito. Tama ka po, sir. Sige na, 70% na bawas. Lahat ay 70% bawas para sa Bakit? Bakit siya binigyan ng 70%? Dahil lang sa kanyang mukha at ang kanyang apelyido. Ayaw pwede. Gusto namin ng 70%. Pasensya na, nakilala ko lang ang maling tao, kaya ang bawas para sa kanya at sa babae. Suking mamimili na ako dito sa Kung gagawin mo ito, paano kung malaman ng iyong tagapamahala, ano ang mangyayari? Siya ang ating punot tagapamahala, kalimutan ang tagapamahala, kahit pa ang kanyang ama ang dumating, wala pa rin iyon, gawin mo ang gusto mo. Sofia, mukhang hindi maganda, ang iyong panlasa. Nakahanap ka ng tao, nagsasamantala lang. Ayaw kong makita sila. Pwede mo bang paalisin? Sino ka ba? Kahit may video ka, mall ito, anong karapatan mong paalisin kami? Excuse me, kayong dalawa, nakakaabala sa tindahan namin, lumabas na kayo. Kami ay mga suki. Bakit mo kami pinaalis? Dapat alagaan mo kami, hindi ako aalis. Guardia, samahan silang lumabas. Sofia, huwag kang magpakampante. Huwag mong kalimutan, hindi pa tapos. Ang demanda ni Zara, kaunti na lang ang masayang araw mo. Alis na tayo. Hintayin mo. Umalis na silang lahat. Hindi mo na kailangang magpanggap. Sophia. Akala mo nagbibidahan lang ako. Hahalikan niya ba ako? Itutulak ko ba siya palayo? Walang kinalaman sa iyo ang mga gusto ko. Palaging nasa puso ko si Sophia. Palagi ko siyang poprotektahan. At hindi ko siya sasaktan. Miss, bayarin po. Tara na. Paalam po, sir. Promosyon at taas sahod. Anong problema? Bakit malungkot ka pa rin? Narinig mo siya. Kapag nag-file na ng kaso si Zara, kahit ipagbili ko sarili ko, hindi ko mababayaran yan. Kaya sana talaga, mabawi mo agad ang iyong memorya at mahanap ang pamilya. Kundi kung makulong ako mamaya, anong gagawin mo? Makulong? Para saan? Palagi akong kasama mo at tutulungan kitang ayusin yan. CJ, huwag ka nang magmukmok. Talaga bang gusto mo akong tulungan? O sinasamantala mo lang ang pagkakataon? Para lang din si Clara? Tama, isa siyang sikat. At mas maganda pa sa akin. Huwag mong sabihin, naiinggit ka. May naamoy, parang maasim dito. Inggit sa iyo. Hindi kailanman, ayoko lang kausapin ka. Sige na, sige na. Kaya hindi ka inggit, tama? Ethan. Si Sofia ba yung katabi niya? Nagkakamali lang siguro ako. Ang SEC ng dakilang Apex Group. Paano naman siya? Makikipag-usap sa ordinaryong reporter. Pero seryoso. Kung talagang maglakas loob na ialok ang sarili mo kay Clara. Ibubunyag ko ang sikreto mo tungkol sa regla. Dangal. Kailangan ko ng dangal. Hello. Ayusin mo ang meeting namin ni Clara. Ethan, gusto akong makausap ni Ethan. Ethan, sa wakas naalala mo na ako. Sobrang na-miss kita. Narinig ko nakakasuhan. Bakit siya nandito? Clara, Clara.
Hindi kaya ni Ethan. Bawiin ang kaso. At sabihin na, hindi mo na itutuloy pa ito. Ethan, na si Sofia, nasaktan niya ako ng husto. Basta na lang bawiin ang kaso. Hindi ba't masyadong madali para sa kanya? Inatan mo ang tono mo. Binigyan na kita ng pagkakataon na bawiin ang kaso. Yung insidente ng pagkalasing, hindi ko na itutuloy pa. Kung ipipilit mo na palakihin ang gulo, kung gayon ang buong pamilya Zhu ay hindi ka maililigtas. Bakit, Ethan? Bakit mo ipinipilit na bawiin ko ang kaso? Maaari kayang. Alam ko na. Pinoprotektahan ako ni Ethan. Takot na ang insidente ng pagkalasing ay lumala at makaapekto sa alyansa ng kasal natin. Ethan! Ethan, paano mo nagawa kasama si Clara? Totoo ba na magkakilala ka? Magkakilala kami. Kaya kayo, hindi pa kayo nagtatagumpay, ano? Tama, siya at ako ay eksakto. Tulad ng nakikita, ano ang dapat ikagulat? Tanga ka, paanong nagawa mo iyon? Paanong nagawa mo para sa akin? Ibinenta mo ang sarili mo kay Clara? Umiiyak siya. Ethan, paano mo kilala si Sofia? Ethan, bakit kanya tinawag? Sa palayaw na iyon? Sa tingin ko narinig ko na ang pangalang yan dahil si Ethan. Emil Zhu, ang una kong kliyente sa Apex Group. Si Ethan ay ang tawag sa akin noong nagsimula ako. Tama yan. Bakit kilala ni Ethan? Si Sofia, gusto niya ba siya? Ay, hindi, mali yan. Kung gusto niya siya, matagal na niya itong pinakasalan. Bakit niya sadya? Itinatago ang pagkatao niya. Hinahanap lang ni Ethan ang bago. Niloloko lang niya ito. Ay nako. Alam ko na, dahil sa kanyang dati, tiyak na makakaakit siya, ngayong si Clara Zupa, ang naghanap sa kanya. Kaya, kayong dalawa. Ha, tapos na kami. Naging masaya ang pagtatrabaho sa inyo, Ina Zhu. Tapos ka na, agad-agad. Ang premyong inalagaan ko ay kinuha lang ng isang baboy. Sandali, teka, mas maganda pa ang baboy kaysa sa akin. Bakit parang kakaiba? Medyo kakaiba? Hindi ko sigurado, pakinggan ko ulit. Tama nga, si Clara ay mabait at mahusay. Sofia, narinig niyang kilala mo ako, at binawi niya ang kaso, at di ka na pananaguti. CJ, salamat. Mabait, mahusay. Ang galing mo rin, alam mo. Sofia, anong problema? Mukha kang malungkot. Alagaan ni Ethan ng ganito. Si Sofia ang una. Kung mapalapit ako sa kanya, malaman ang gusto ni Ethan at baguhin ang aking paraan. Bakit hindi ko siya mapapasa akin? Di ko inaasahan. Nakilala mo si Ethan. Dapat sinabi mo na agad. Kung hindi sana ito. Naging magulo ngayon, di ba? Ellen, medyo wala siya sa sarili niya ngayon. Nagpapasalamat ako para sa kanya. Ayos lang. Sa totoo lang, ngayon, mga tauhan ko'y pabayarin. Dahil ganyan, hindi rin kita pananagutin. Siyempre. Emil Zhu, may iba pa kaming gagawin. Kaya di na kami mangunguli pa. Tama. Elaksu. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magkita muli. Masaya akong maging kaibigan ka. Sofia, tingnan natin ito. Sofia, hindi ba natin naayos ang kaso? Bakit malungkot ka pa rin? Sofia, sana pala hindi na lang naayos. Ano bang problema kung idemanda niya? $5,000,000 lang naman. Magtatrabaho na lang ako ulit. Magtatrabaho ako ng 100. Mababayaran ko rin naman, di ba? Sofia, kung may gusto kang sabihin, pwede mo bang sabihin agad? Bakit kailangan mong maging ganito? Umalis ka. Huwag mong gamitin ang mga kamay na humawak sa ibang babae para hawakan ako. Humawak ako. Sofia, si Clara at ako, wala talagang nangyayari. Sofia, hindi siya kasing ganda mo. Sumpa ko, si Clara at ako, mga kasamahan lang kami. Gusto kita. Sofia, ako. Gusto kita. Sapat na ba ang paliwanag? Sofia, si Clara at ako, hindi talaga ito ang iniisip mo. Inimbitahan ko siya dito para lang itigil niya ang kaso. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. Ano ang mapapala ko kung magsinungaling ako? Sige na, huwag ka nang umiyak. Aking maliit na selosa.
Ikaw ang selosa. Tingin ko may nakalimutan ako na importante ngayon, may appointment si Clara sa CC ng Apex Group sa coffee shop. Kailangan na nating umalis agad. Hindi pwedeng may makakita sa atin. Mas malayo sa coffee shop, mas maganda. Tara na. Kanina lang, walang nakakita. Sa inyo ni Clara na magkasama, di ba? Hindi nila nakita. Talaga bang ganoon ako? Hindi ka aya-aya. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ngayong araw ang EC ng Apex Group ay makikipagkita rin kay Clara sa coffee shop. Kung ang siraulong psychopath, makita kang kasama ang babae niya na nakaupo kayo, siguradong hindi kanya titigilan. Talaga ba? Totoo. Kailan pa naging si Clara, ang babae ko? Teka, paano ako naging siraulong Siguro masasabi na natin, opisyal na tayong magkasintahan. Kaya kung sisilip ako, hindi naman masyadong mahirap hilingin, di ba? Ang gwapo niya. At siguradong maganda rin ang katawan. Anong gusto mo? Hindi ka ba dapat naliligo? Huwag mo nang ipakita. Ang kurip. Pero, dahil opisyal na tayo, hindi ba't dapat maghanda ng espesyal? Subukan. Nakakainis talaga. Ako, matutulog na ako. Uminom ka o huwag, bahala ka. Pangulong C, ang pagkuha sa Harmony Media ay naayos na. Simulan mo ang bagong posisyon bukas. Sige, naiintindihan ko. Kahit na nakuha na ang kumpanya, boss mo pa rin ako. Tigil dyan. Suzy, nasaan ka buong araw kahapon? Huwag mong sabihing sumuko ka, dahil inisip mong hindi mo kaya maipanalo ang kaso, at Nagpaalam ako kahapon. At sinabi ko sa iyo, nang maaga. sino nagsabi na pwede mo lang sabihin at umalis? Nag-aproba ba ako? Hindi ko inaaprobahan ang leave mo kahapon. Isang araw na pagliban, mawawala ang iyong attendance. Bonus ngayong buwan. Ikaw, Anong ikaw? Nakuha na ang kumpanya natin ng Ascendant Group at kasalanan mo lahat yan. nakuha na ang kumpanya. Pero ano ang kinalaman ko dyan? Si Miss Jo ay kasintahan ni Pangulong C. Nakuha na ang kumpanya dahil inis mo siya. Sa tingin ko sinadya mo, sirain ang trabaho ng lahat. Huwag mo akong siraan. Ang pagkuha sa kumpanya, walang kinalaman sa akin. Umalis ka sa daan, kailangan kong pumasok. Ang kumpanyang nakuha, ang pinakamagandang ebidensya, at sinasabi mo pa rin, na wala itong kinalaman sa iyo, sa tingin ko hindi ka pa nakapagdulot, sapat na pagdurusa sa lahat. Suzy, lahat dito ay nahihirapan dahil sa iyo ngayon. Paano mo pa nagagawa? Ang lakas ng loob na harapin sila? Si Chen, sabi ng lahat na na-offend ko si Pangulong C, kaya nakuha ang kumpanya. Ipinapataw nila ang ganito kalaki. Kasalanan sa akin. Kung makilala ko si Pangulong C, siguradong pupunta ako para pagpunit-puntingin siya. Sa 10 piraso. Galit na galit siya sa akin. Kung malaman ni Suzy kung sino talaga ako, magsasalita pa ba siya ulit sa akin? Malapit na ang bagong CEO. Lahat, kumilos ng maayos, at huwag mawalan ng trabaho. Opo, ma'am. Nandito na ang bagong CEO. Lahat, bigyan natin ng welcome. Suzy, halika na, salubungin ang bagong CEO. Pangulong C, lahat ng empleyado ng kumpanya ay nandito. Si Chen, hindi ka ba ang boyfriend ko? Kailan pa? Ka naging isang CV. Hindi ba ang CEO ng Ascendant Groups kasintahan si Yao Chen? Kailan pa siya naging boyfriend ni Suzy? Ma'am, ako ang C ng Ascendant Group. Hindi ako ang si Chen. Pinag-uusapan mo. Nagkamali ka ba ng pagkakakilala sa akin? Paumanhin po. Siguro nagkamali nga ako ng pagkakakilala sa... Hoy, Suzy, nabaliw ka na ba sa pananaginip na maging mayaman? Anong klaseng estado mayroon si President? Bakit naman siya titingin sa iyo?
Akala ko may kaya siya. Tulad ng pagkakaroon ng boyfriend na CEO. Biro lang pala. Tama na. Ito ay oras ng trabaho. Hindi lugar para sa'yo, para magkwentuhan. Bilis, bilis, bilis. Lahat, bumalik na sa trabaho. Pwede bang dalawang tao? Talaga magkamukha. Tama, naaalala ko si Chen ay may pilat na hugis buwan sa klabikula. Kung makakahanap lang ako ng tsansang masili. Si Chen, gusto mo pa itago. Sa akin, hindi pwede. Ngayon na o hindi. Galing, sa opisina ni Prez, si... Base sa reaksyon niya, hindi talaga siya si Chen. Pero, paano magkakaroon ng dalawang tao? Kami ni Cynthia ay may tunay na pag-ibig. Hindi ito kasansama gaya ng sinasabi mo. Mag-sorry ka sa akin ngayon din, bago pa ako magalit. Baliw ka. Hoy. Tapang mong umalis, tapang mo. Bitiwan mo ako. Sino yun? Sino ang mangangahas manakit sa akin? P-Presidency. Nangahas kang hawakan ng babae ko. Gusto mo bang Hindi kasi Pangulong si, di ba? Si Pangulong si ay hindi nakasuot ng damit na ito noong umalis siya kanina. Mukhang talagang sila ay hindi iisang tao. Kahit sino pa ako. Kung pakialaman mo ang babae ko, malalagot ka. Sino ka para kausapin ako? Nang ganyan? Mukhang yung sipa. Kanina ay kulang sa lakas, di ba? Maghintay ka lang. Suzy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May napansin lang. Mayroon ka ba ang kapatid na kambal? Suzy. Nawala ang alaala ko. Paano ko malalaman yan? At bakit bigla kang nagtatanong tungkol dito? Isang bagong ang sumali sa aming kumpanya. Kamukhang kamukha mo siya. Napagkamalan ko pa nga siyang ikaw. Talaga? Hoy Suzy, tingnan mo. Maraming tao sa mundo na ito na magkakamukha. Huwag kang mag-alala. Siya at ako ay hindi isang tao. Sabi ko lang kayong dalawa ay magkamukha. Hindi ko sinabi na inisip ko na iisang tao kayo. Si Chen, may tinatago ka talaga sa akin. Hello? Ano? Ang lola ko ay nagkaroon ng aksidente. Hindi ko ginawa. Talaga. Lola, ikaw ang nagpalaki sa akin. Mula pa noong ako'y maliit. Dapat alam mo miss kung sino ako. Hindi ko kailanman ipagbebenta ang sarili ko. Sophia, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat ito. Pinakinggan ko ang sabi ng masamang tao. At hindi kita naintindihan. Lola, okay lang ako. Ang gusto ko lang ay gumaling ka. Kahit gaano kahirap o nakakapagod para sa akin. Hindi bale na. Ayusin ang pinakamahusay na medical team para magbigay ng personal na alaga para sa lola ni Sophia. Sophia, hindi mo ba alam kung paano kumatok bago pumasok? Nagmadali kang pumasok dito ng sabik. Huwag mong sabihin na nandito ka para ipaalam sa akin ang tungkol sa libing ng lola mo. Bakit ka pumunta sa ospital? Para guluhin ang lola ko? Ginawa ko yan sa kanya. Sinadya ko. Anong gagawin mo dyan? Anong tinititigan mo? Lumayas ka. Kung hindi ka aalis, ipapalis kita sa aking mahal. Paalisan ka. Tapos, wala ka ng pera para sa gamutan ng lola mo. Wala ka ng pambayad sa gamutan ng lola mo. Ang sakit ni lola ay malaki ang gastos. Hindi ko pwedeng mawala ang trabaho ko dahil lang sa bugso ng damdamin. Akala ko mas nakakatakot ka. Pero sa huli, hindi ka man lang umimik. Narito na ang team medical para kay Lola. Nandito na sila, pero hindi ba sila inalis ni Leo noon? Hindi talaga. Ang team medical na ito ay mas profesional pa kaysa dati. Si si talaga ang nagdala sa kanila galing ibang bansa. Ang sakit ni Lola, may pag-asa ng malunasan. Si Emil, si Ethan kaya, pero saan niya kukunin ang pera? Paumanhin, aling ACC ang tinutukoy ninyo. Si punong tagapamahala ng Tianchen Group. Binibini, kailangan mo talagang pasalamatan siya ng maayos sa pagkakataong ito. Salamat. Si NECC, ang punong tagapamahala ng Tianchen Group. Ethan, nasaan ka ngayong araw?
Naggo-golf lang ako, kasama ang ilang matataas na pinuno. Golf? Naggo-golf ka? Kinukuha ko lang ang bola nila. Ang schedule ni MC at Ethan ay hindi magkatugma. Mukhang nagkamali ako ng unawa. Hindi talaga sila iisa. Ethan, ang punong tagapamahala ng Chanchen Group pala, ay hindi kasing sama ng sabi-sabi. Nagkamali ako sa pagkakilala sa kanya dati. Oh. Talaga? Ngayong nakilala ko siya kamakailan lang. Napagtanto kong mabuti siyang tao. Pinagsisisihan ko talaga ang matigas kong paninigaw sa kanya noon. Mukhang si Sofia ay nagbago na ang tingin sa akin. Sasabihin ko ba sa kanya ang tunay kong pagkatao? Dinala mo ako sa napakamahal na restaurant. Baliw ka ba? Huwag kang mag-alala. Nagbigay ng bonus ang kumpanya namin ngayon. Hindi kita iiwan dito, naghuhugas ng plato. Nagbigay din ng voucher ang kumpanya namin. Na makakatipid kami ng malaki. Talaga? Elenan. Medyo magarbo nga. Pero ang gamutan ni Lola ay kailangan pa rin ng malaking halaga. Hindi ba dapat subukan na kumain ng mas matipid? Kakain ka ba? Kakain ako. Hello, waiter. Hello, paano ko kayo matutulungan? Gusto ko sanang itanong ang tungkol sa voucher. Voucher. Ma'am, paumanhin po, dito. Ang voucher namin, valid pa naman, di ba? Opo. Ang mga voucher dito ay valid. Kita mo. Sabi ko sa'yo. Talaga namang kakaiba ka. Elenan, sa totoo lang, may isang bagay na napakahalaga na kailangan kong sabihin sa'yo. Sofia, ang tunay kong pagkatao ay... Teka lang. Hello. Anong problema? Ano ang sabi mo? Pupunta na ako agad. Sige na, okay. Kumusta? Ang subscriber na tinawagan mo ay pansamantalang hindi magagamit. Daddy, ayaw mo na ba sa akin? Ayaw ka na niya. Malaki kang pabigat. Nagbibigay ka ng malas. Sa bahay ni Lola ka titira. Anong nangyari? Sobrang iyak mo na mansahan na mukha. Ethan, ikaw. Salamat. Sofia. Gusto mo pa ba ang trabaho? Naglalakad ka maghapon, parang babaeng nasasaktan, hindi mo alam, nagkamali ka sa 2 kaso. Huwag mong sabihing di kita binigyan ng pagkakataon. Sa Sabado na ito, engagement party ni Nayara at CEO ng Tianchen. Itatalaga kita sa kasong ito. Kung magkamali ka na naman, walang makakapagligtas sa iyo. Tianchen Group, Sterling Jewelry. Kasalan para sa negosyo. Lola, sinabi ko na sa'yo, hindi ako magpapakasal kay Yara. Hindi ba natin naayos na ito? Ano bang mali kay Yara? Kung hindi lang si Yara, nakasalubong ko ngayong pagkakataon, hindi mo na makikita ang matandang ito. Ito ay kabutihang nagligtas, kailangan natin itong tumbasan. Sige na, kung talagang, di mo kaya bitawan ng babaeng iyon, tutulungan kitang kalimutan siya. Lola,
Kung magtangka kang galawin si Sofia, mawawala ang apo mo habang Ikaw. Hindi ito mahirap kuhanan. Ang kumpanya namin ay, naayos na ang lahat sa Apex. Pakiusap, mahal, huwag mong guluhin. Ulit, okay. Sige, nakuha ko na. Hoy, tawag nila ay kasal sa negosyo. Pero narinig ko si Yao Chen. Matagal nang gusto si Mr. Si. Tama, pero, sa tingin ko nakita ko siya, at si Mr. Si sa likod. At alam mo ba, bagay talaga sila. Malinaw na hindi siya ang dati. Bakit masakit pa rin? Bakit ka lang nakatayo? Puntahan ang dressing room. Sa ganitong oras, si Mr. Si at Yao Chen dapat ay nandyan. CJ. Handa na si Mr. Si. Chen. Nuan. Anong pagkakataon, Miss Su? Ikaw pala ang reporter. Nasakop ang event ngayon. Maligayang pagdating sa aking handaan ng kasal kay Chen. Siya ang punong tagapamahala ng Apex Group. Hindi siya ang aking Chen. Miss Su, hindi pa narito ang litratista. Bakit hindi ka kumuha ng ilang litrato ni na Chen at ako? Huwag masyadong lumayo. Miss Su, maaari mo ba kaming tulungan? Gisig na siya. Nuan. Ikaw si Chen, di ba? Bakit mo ako iniwan? Bakit ka biglang nawala? Bakit hindi mo ako kinunta? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Nuan. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya ang alin? Ano ang hindi mo sinasadya gawin? Sinadya mo bang hindi pumasok sa buhay ko? O sinadya mo bang hindi mapaibig ako sa'yo? Chen, gaano ka makasarili? Makisarili kang lumitaw sa buhay ko at saka ka nangiwan ng makasarili. Hindi iyon. Tama. Ngayon ang handaan ng kasal mo. Perpektong tugma. Mula sa magkatulad na antas. Tanging ako, parang isang biro, laging walang alam. Chen, ano nga ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ako ganyan tratuhin? Nuan. Hayaan mong magpaliwanag ako. CJ, magpaliwanag ka. Ang totoo, ako'y. Ang totoo, siya'y hindi kanya gusto. Kumilos lang siya ng ganoon dahil nawala ang alaala niya at nahulog sa taong tulad mo. Ngayong nabalik na ang alaala niya, natural na hindi ka na mahalaga sa kanya. Totoo ba ang sinasabi niya? Malapit nang dumating si Lola. Kung gusto mong protektahan siya, makipagtulungan ka sa akin. Narinig mo iyon, di ba? Siya ang CZ ng tanyag na Apex Group. Hindi ka basta-basta. Napapansinin niya. Mula pa sa simula, hindi kayo nagka-level. Iyon ay sa totoo lang, ang aking ride-sharing appy. Kahit na hindi ko isusot, ang bagay na mura, talagang nagkataon. Nakamukhang kamukha ko ang sinyo. Tama ka. Hindi tayo kailanman nararapat sa iisang mundo. Dapat matagal ko na iyang nalaman. Pasensya na. Ginulo ko ang inyong engagement party ngayon. Pasensya na. Ano bang ginagawa mo? Ay, Chen, anong nangyari sa'yo? Basang-basa kayong lahat. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Bilisan nyo, bigyan si Ginoong Sinang tuyo. Paano kung magkasakit siya? Anong gagawin natin kung gayon? Totoo ba ang sinabi niya? Lola, pagod na ako. Maligayang kaarawan sa iyo. Para sa... Ayos lang, nandito lang si Lola para sa iyo. Okay lang ako, Lola. Malamig na ang sabaw na manok.
Nuan, sayang ang pagkakataon mo kagabi pero hindi mo sinunggaban. Paano kang nagiging walang kwenta? Totoo ang aking pagkakamali. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ako ang tinatanong mo, gusto mo pa ng payo ko? Kunan mo itong Resig 4, iligpit mo ang gamit mo, umalis ka. May sakit pa si Lola, hindi ko pwedeng mawala trabaho ko. Wala na bang ibang paraan? Talagang hindi ako magre-resign. Nuan, masyado ka nang lumalakas ang loob, ha? Kahit sino pa ang dumating ngayon, magligpit ka na ng gamit mo at umalis. Saka nga pala, kung ayaw mong ang kumpanya, ay dademanda ka. Mas mabuting magbayad ka para sa kamera ng buo. Hello, si Olivia Chi, Editor-in-Chief. Partikular na hiniling ni Mr. C na sinuan ang maging assistant niya. Hindi ko alam talaga anong mga pandaraya mo. Para personal na hilingin ni GC na maging assistant ka niya. Chen, Ang tanging dahilan kung bakit ka pa nandito ay dahil kay GC. Gayunpaman, kung magiging assistant ka niya at mananatiling pabaya, masasagasaan mo si GC mismo. Walang makakapagligtas sa iyo. salamat sa paalala, punong patnugot ki. Isang ordinaryong empleyado. Nuan, ako. Pero ako, isa lang akong ordinaryong empleyado. Si Nuan. Kung wala ka ng iba, mga tagubilin, Ginoong Si, aalis na ako. Hoy, Ginoong Si, gusto ko sanang itanong. Kung nakapagdamdam ka ng babae, paano mo makukuha ang kanyang kapatawaran? Oh, bihira ka yata si Che na magkaganitong problema. Sabihin mo na, ibababa ko na to. Sige na, sasabihin ko sa'yo. Mga babae, alam mo, kailangan nila ng espesyal na okasyon. Dapat taos puso ang iyong paumanhin. Kung hindi, hindi gagana. Kaya, magpabook ka ng restaurant, tapos dagdagan ng romansa. Iyon lang. Tiwala ka sa akin, hindi ka magkakamali. CJ. Presidente, ang $300 milyong proyekto, aprobado na. Tumahimik ka. Magpabook ka ng restaurant na magugustuhan ng mga babae. Sige po, sir. Si Onuan, narinig ko na ngayon. Ikaw na ang assistant ni si Chen. Nabalitaan kong ikatulong na ni si Chen ngayon. Pakiset mo ako ng meeting kay si Chen. Ano? Anong problema? Hindi mo ba kayang ayusin itong maliit na ba? Tila hindi na kailangan pang manatili ka rito. Paano po mangyayari iyon, Miss Sue? Nagtataka lang ako. Kayo at si Ginoong Si, talagang may koneksyon na. Nagpabook lang si Ginoong Si ng restaurant para sa date mamayang 8:00 ng gabi. 8:00 ngayong gabi? Yenue, kita tayo roon. Parang hindi ako pupunta. Si Chen, sigurado ka ba pupunta ako? Hindi ako pupunta. Si Chen, mahal ko, nandito ka na. Matagal na akong naghihintay sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Sino ang naglabas ng schedule ko? Ginoong Si, hindi ko po talaga alam. Hindi ko po iyon inayos. Sinabi sa akin ni Miss Sue, kaya pumunta ako. Kung iisipin kung gaano ako naghintay sa iyo, hindi mo ba ako bibigyan ng inumin? Busy ako. Sino ang tinutukoy mo? Si Onuan.
Sinabi ni Miss Su na gusto niya tayong ipagtag. Kaya binigay niya sa akin ang iyong schedule. Naku, mabuti ang intensyon niya. Huwag mo siyang sisihin. Talaga sinabi niya yon? At sinabi rin niya na bagay ako sa iyo. Ang damdamin niya para sa iyo ay panandalian lang. Hoy, si Shen, mahal ko, saan ka pupunta? Miss Zhao, si Emma si ay abala sa date ni Su. Hindi ka makakasunod. Si Onuan. Kahit na nasabi na ang lahat, umiikot pa rin si Chen sa iyo. Ang galing mo naman, di ba? Lola, nandito na ako. Lola, bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, mas gumagaling na ako. Gumaganda na ang kalagayan ko. Pakipasabi kay Mr. Si ang pasasalamat ko kung hindi dahil sa tulong niya. Baka wala na si Lola. Lola, huwag ka nang magsabi ng ganyan. Basta't aktibo kang makipagtulungan sa gamutan. Siguradong gagaling ka. Hindi ka pa kumakain, di ba? Narinig ko ang cafeteria ay naghanda ng masasarap na ulam ngayon. Kukuha ako ng makakain mo. Sige. Nuan. Ikaw ba yung sumugod at binugbog ako noon? Siya yun, Xiaonuan. Siya ang nag-frame up sa iyo noon. Matandang haklu, anong pamamaraan ang ginamit mo? Para maging assistant ni GC? Huwag mong sabihin, nakipag-sex ka sa kanya? King Cheng, tumahimik ka. Akala mo kaya mo akong saktat? Matandang hakluban. Ang mahal mong apo, nagsasayang ng puri para sa pera. At ang mukha mong matanda, nakinabang ka pa. Umalis ka, halimaw ka, lumayas ka rito. Sinusumbatan mo ako? Matandang hakluban, sa tingin ko, matagal ka nang nabubuhay. Huwag hawakan si Lola. Hinawakan mo ang buhok ko? Kung hindi kita tuturuan ng aral ngayon, hindi ako si Ching Cheng. Tigil. Bakit ka nandito? Walang kwentang tao ka. Nang ahas kang manakit sa akin, babawian kita niyan. Kung matapang ka, harapin mo ako. Manakit ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Si Shen, tigilan mo siya. Kung lumala pa ito, madadamay ka rin. O ba siya ipakikilala sa Lola? Lola, ito po si... Kumusta po, Lola? Ako po si Sishen. Tagahanga po ako ni Simula ngayon, kapag kasama ako, hindi ko bibigyan si Xiaonuan habang buhay. Ginoong Si, napakaabala mo araw-araw. Pero may oras ka pang pagtawanan ako. Xiaonuan, gusto ko lang makita ang paggaling ni Lola kung kumusta na. Hindi ko inaasahang makasalubong ang salot na yan. Paano siya naglakas loob na apihin ka? Ginoong Si, pakiusap, intindihin mo. Wala tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi mo kailangang makialam sa buhay ko. Hindi ko gusto ang sinasabi mo. Paano naman tayong magkahiwalay? Nagsama tayo, mahigit 200 araw at gabi. Malinaw na magkasama tayo. Pero lahat ng iyon ay peke. Ikaw ang dakilang, batang pinuno ng Si Corporation at kasintahan ni Binibining. Nuan, hindi kami magkasintahan. Ang lola ko ay nandoon noong araw na yon. Kaya napilitan akong sumama sa kanila. Pero pinagsisihan ko, iyon. Nuan, kay ganda mo. Gusto kong sabihin sa lahat ng tao sa mundo. Nuan, mapapatawad mo ba ako? Itzat, bigyan mo pa ako ng oras. Pag-isipan ko muna. Pero, samantala, hindi mo pwedeng ibunyag ang relasyon natin sa kumpanya. Ay, Patnuguchi, ikaw pa rin talaga. Ay. Xiaonuan, ang pagiging katulong ni Ginoong Si, masarap sa pakiramdam, at Huwag kang mag-alala, Patnugo. Titiyakin ko talaga na matatapos itong pagsusuri ng matagumpay. At sigurado, hindi kita bibigit. ikaw. Sige, sana, maayos ang iyong trabaho. Salamat. Ginoong Si,
Ang espesyal na bagong katulong ay nandito na. Nasa silid pahingahan na sila ngayon. Hindi ba nakatakda para sa gabi? Bakit sila nandito ng maaga? Tara na. Kumusta, Ginoong Si? Bakit siya nandito? Ginoong si Sofia talaga ang hiniling ko. Para sa promosyon ng special assistant. Paano siya napunta rito at lalaki siya? Ginoong Si, sabi niya si Miss Su, ay may bigla ang kailangan at hindi makarati. Siya talaga ang nagpahabol sa kanya. Hindi ka pa winawasak ni Suksyaonwa. Iyon ay sapat na. Paano niya ibibigay sa'yo ito? Gantihan mo siya ng sarili niyang gamot. At pagkatapos, paalisin mo siya para sa akin. Simula ngayon, kung wala akong pahintulot, hindi ko papayagan ang mga tulad niya na pumasok sa Apex Group. Opo, sir. Puntahan mo. Si Suksyaonwan ba ay inaapi na naman? Naiintindihan ko, Ginoong Si. Pupunta na ako agad. Sandali lang. Pumunta ka at babalaan ang kumpanya ni Suksyaonwan. Kung maglakas loob silang palitan ulit ang vice presidente nila ay mawawala ng dahilan. Pupunta na ako agad. Kiying, paano mo nagawa sa likod ko? Hayaan si Qingqing na special assistant ni Ise. Kaya mo pa bang maging mas walang hiya? Nasabi ko na. Kung magiging special assistant ka ng CEO, depende sa kung may kakayahan ka. Dahil wala kang kakayahan, ang oportunidad ay dapat ibigay sa mas may kakayahan. Tingnan mo ang sarili mo, Su Xiaonuan. Hindi mo nga nagawang panatilihin ang lalaki noon, at kaya mo pa rin makipag-agawan sa akin. Dapat alam mo na ang lugar mo. Sa tingin mo kaya mo akong pantayan sa pwestong ito, tignan mo nga ang sarili mo, at alamin mo kung saan ka lulugar. May gagawin pa ako. Wala akong oras sayangin dito kasama ka. Ano? May tinamaan ba ako? Simula nang ibinunyag mo ang relasyon ko kay Qingqing, dapat alam mo na, darating ang araw na ito. Oh, talaga? Kaya ang bagay na minamaliit ko ay gusto mo pala ng husto. Dapat sinabi mo na lang agad. Kung sinabi mo lang agad, ibibigay ko na sana sa iyo. Hindi mo na sana kailangan. Paghirapan pa ito. Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Mukhang hindi mo talaga gusto ang trabahong ito. Bantay, paalisin ang pasaway na ito, palabas dito. Bitawan. Kaya kong maglakad mag-isa. Hindi kita kailangan. Matandang bruha. Ikaw. Binubuli mo ba si Sofia? Gusto mo na bang lumayas ka? Ginoong Miller, bakit ka nandito? Si Ginoong Si, may binigay na espesyal na utos. Ipasok siya. Ay, Diyos ko, simula ngayon, sino ang makakapagsabi na kay Qingqing at ulo ng ba? Ano pa ang pinagkaiba? Karma. Miss Su, si Ginoong Si ay nagsabi na ikaw ay personal niyang itinalaga bilang kanyang personal assistant. Samantalang ang iba naman, kung may mga hasmuling pumalit, ang kahinat na ay katulad nito. Assistant Lee, may mali ka bang pagkakaintindi? Su Xiaonuan, kulang lang sa karanasan. Bata pa na di kaya ang formal na gawain. Ang posisyong assistant na ito ay para dapat sa mas bihasang talento. Nilalabanan mo ba ang utos ni MRC? Sinusubukan mo bang labagin ang utos ni MC? Hindi. Paano ko magagawa? Labagin ang utos ni Mr. C. Ito ay si Qingqing. Siya, nang walang pahintulot, ay pumunta mag-isa upang agawin ang oportunidad ni Su Xiaonuan. Walang kinalaman sa akin yan. Mabuti kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa'yo, si MC ay may maraming kumpanya at handang ibigay itong mahalagang pagkakatao sa inyong kumpanya ng libre. Utang lahat yan kay Miss Su. Kung ayaw mo ng mahirap na oras mamaya, mas mabuting kumilos ka ng maayos. Assistant Lee, nangangako ako, ang nangyari ngayon ay hindi na mangyayari muli. Naku, Editor K. Ang iyong munting tuta ay naging baboy na maliit. Nakakaawa naman. Hindi ka ba nasasaktan?
Si Onuan, hayaan mong ipaliwanag ko. Anong karapatan ko naman? Para si AV si mismo ang magpaliwanag sa akin. Hoy, si Onuan, hindi talaga ganyan ang sitwasyon, tulad ng nakita mo. Kung gayon, ano dapat ang mga ito? Malinaw na ipinangako mo sa akin na huwag ipakita ang relasyon natin. At ngayon, ano na ito ngayon? Si Onuan, Kung hindi mo magawa yan, wala na tayong gagawin sa isa't isa. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. si Onuan, ako. Magpakita ka naman ng hiya. Sa kumpanya, sa pagitan ng boss at empleyado, ganitong pag-ugali, hindi ito mabuti para sa kumpanya, di ba? Bartender. Isa pa. Si Onuan. Si Onuan. Hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Si Onuan, alam mo. Gusto kita. Si Onuan. Mahal kita. Mahal kita. Sir. Sir. Hello, miss. Nasa bar si Mr. Si. Lasing na siya. Sige, maghintay ka dyan. Sige. Hello, Hello, opo. Maaari bang magtanong, kayo ba ang baby ni Mr. Si? ano ba to? Ganito po kasi, lasing si Mr. Si. Oh, nakita namin sa notes ng phone niya. Nakita namin isang note para sa'yo. Ang contact para sa baby. Kaya namin kayo kinontak. Anong klaseng contact naman to? Nakakahiya talaga. Miss. Hello. Ang baby ni Mr. Si. Sige na. Huwag mo nang tawagin ganyan, ibigay mo ang address. Pupuntahan ko siya. Kaibigan ka niya? Si Onuan. Dumating ka para sunduin ako. Opo. Sinusundo kita pa uwi. Ikaw ba yung tumawag kanina? Sa akin. Ha, opo. Nasaan siya? Si Mr. Si, may babae kanina. Nasamando sa kanya. Ano? Isang babae? Ano? Naagawin si Ethan sa akin. Kaganda mong yan. Akala mo'y kaya mo akong pantayan. Bawal ang kidnapping. Kidnapping. Ako at ang aking fiancé. Anong masama sa paglalambingan namin? Para sa iyo, isa ka lang kerida. Kaya ano kung kidnapping kita? Anong magagawa mo sa akin? Sabihin, gasgasan ko ba ang mukha? Oh. Si Chen, gumising ka. Mahal kong si Chen, sa wakas akin ka na. Si Chen. Si Chen, gumising ka. Si Onuan. Tingnan mo agad, sino ang nasa harapan mo, si Chen? Si Onuan. Patawarin mo ako. Pinapatawad kita. Magsama tayo habang buhay sila mahuli. Lahat kayo ay tatanggalin ko. Ano gagawin natin? Patay na daan. Tara na, bumalik na tayo. Baliw ka ba? Kung babalik tayo, hindi.
Lola, si Ethan at ako ay... Lola, kami ni Ethan ay nauna ng... Okay lang naman kung ayaw ni Ethan na pakasalan ako. Ako. Rosie, sa totoo lang, kayo ni Ethan ay bagay na bagay. Huwag kang mag-alala kung nagalaw ka man ni Ethan at nagpakatampalasan, basag ko mga binti niya. Mananagot siya sa iyo. Sa huli, na may bonggang seremonya, tatanggapin ka namin sa pamilya. Ikaw, magpakasaya ka lang. Magtiis ka lang, maghintay sa bahay na maging nobya. Mag-aasawa ka sa pamilya namin sa bonggang seremonya. CJ, susundin ko lahat ng ayos ni Lola. Hello, Lola. Nako, Ethan. Sinabi mong may mahal ka, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sino nagsabi sa'yo, Lola? Huwag mo nang alamin kung sino nagsabi. Gusto ko lang malaman, kailan mo plano magpakasal. Kailangan maghanda ni Lola ng maaga. Sinabi mong magkasama na kayo. Bakit hindi mo sinabi kay Lola? May sasabihin ako sa iyo. Dapat mong panagutan siya. Huwag kang mag-alala, Lola. Talagang pakakasalan ko siya. Kung hindi ko siya pakakasalan, wala akong pakakasalan habang ito ang malinis na damit. Maligo ka muna. Ihahatid kita kay Lola mamaya. CJ. Lola, si Clara ito. Bakit ka nandito? Paano mo nagawang sabihin yan kay Rosie? Sinabi mo siya, at hindi mo man lang siya papuntahin sa isang matandang tulad ko para pag-usapan. Talaga namang wala kang hiya. Kahit anong sabihin mo, Lola, kahapon siya ang nanggidnap sa akin at sa iyong manugang. Rosie, ikaw. Lola, hindi ako iyon. Rosie, kami ni Clara ay siguradong magpapakasal. Tungkol sa lahat ng ginawa, gagamitin ko ang buong kapangyarihan ng batas para managot ka. Paano mo nagawang gawin ito, Lola? Ang aming pamilya ay hindi papayag na maging manugang ang may mababang moralidad. Paalisin niyo siya rito at ipagbigay alam sa pamilya Zhu. Ang ginawa ni Rosie. Opo, sir. Miss Thompson, pakiusap. Umalis ka na. Nanay. Nanay. Anong nangyari? Sino ang umapi sa iyo? Nanay. Ethan, siya. Gustong putulin ang aming kasunduan. Ano? Nanay, si Ethan, siya. Hindi ko alam anong sumpa. Ang ginawa ng masamang babae sa kanya. Ayaw na niya makipag-ugnayan sa akin ngayon. Lagi niyang pinoprotektahan ang babaeng iyon. Huwag kang mag-alala. Aking mahal na si Rosie. Pupunta si Mommy para humingi ng paliwanag. Talaga, ha ha ha. Clara, kapag nagpakasal ka na, magiging pamilya na tayo. Ikaw ang magiging may-ari ng bahay. Kung maglakas loob siyang apihin ka, ipagtatanggol ka ni Lola. Pero huwag na huwag mo akong aapiin. Ito ang bracelet na pamana ng pamilya namin. Halika, ipasuot sa iyo ni Lola. Lola, napakahalaga naman ito. Hindi ko pa matatanggap. Ay, tinatawag mo na akong Lola. At nagdesisyon na siyang ikaw ang asawa niya. Natural lang na isuot mo ito. Tama ka, Clara. Kung hindi mo tatanggapin, mag-aalala si Lola. Salamat, Lola. Mrs. Thompson, kausap ng madam si Mr. Ethan. Hindi ka pwedeng lumapit doon. Umalis ka sa daraanan ko. Matandang babae. Naligaw mo talaga ang Rosie ko. Paano kang naging bastos? Hindi magalang. Kaya naman pala itong si Rosie ay napariwara. Mukhang lahat yan sa iyo nakuha. Matandang babae, ang kasal ni na Rosie at Ethan. Ikaw mismo ang nag-ayos. Ngayon, binabawi mo na. Ano na ang mangyayari kay Rosie ko? Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Matandang babae, ikaw. Red Thompson, hindi mo pa alam ang nagawa ni Rosie. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo nga. Nanay. Nakita mo ba ng malinaw? Kailangan ko pa bang ulitin? Tagapamahala. Tawagin ang pulis. Opo, sir. Hindi. Ay, umalis na lang tayo. Ano ba talagang nangyayari?
Magandang araw. Nakatanggap kami ng ulat na si MS Rosie Thompson ay sangkot sa mga iligal na gawain. Mayroon kaming sapat na ebidensya. Sumama po kayo sa amin. Nanay, tulungan niyo ako. Bitawan niyo ang anak ko. Ethan, ikaw ba ang may gawa nito? Lola, ang ambisyon ng pamilyang Thompson ay lumaki na ng husto sa paglipas ng mga taon. Ito ang bunga ng kanilang bulok na pamumuno. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Nakakalungkot talaga si Rosie. Lola, simula ngayon, kami ni Clara ang bahala sa inyo. Huwag kang mag-alala. Tama po, Lola. Huwag po kayong masyadong malungkot. Kami ni Ethan ay aalaga ng mabuti sa inyo. Clara. Dati, lagi akong may utang sa'yo. Sa pagkakataong ito, siguradong, bibigyan kita ng magarang kasal. Sa totoo lang, hindi naman kailangan maging bongga. Para sa asawa ko, walang mahirap gawin. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang aking asawa. Clara, okay lang ba yon?